Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, bata pa lang nabuksan na ang third eye. Nakakita ng mga spirito, nahulog sa occult, at muntik nang masira ang kanyang pamilya. Paano ba makakalaya mula sa gapos ng kadiliman si Ella? Tunghayan sa Freedom from Darkness. Susunod na. At a young age, involved na kami sa mga Ouija board, sa mga spirit of the glass. For me, that was play. Pero little did I know, pinapasok ko ng isang delikadong aspeto sa spirit world. Mula nang maghiwalay ang mga magulang ni Ella, lumaki siya sa piling ng kanyang lola na siyang nagmulat sa kanya sa mundo ng kadiliman. I remember I was 7 years old, tapos merong spiritista na dumating sa bahay, inactivate yung spiritual eyes at that time. I remember clearly to this day, pinayuko ako sa lupa at nakita ko for the first time yung parang kingdom ng mga duwende. Dahil nabukas na yung mata ko sa spiritual, nakakakita na ako ng iba't ibang klaseng spirits at that time. Pati yung sense of feeling ko in the spirit lumakas. In fact, may time minsan na yung mga multo, hinahawakan ako ng mga spirito. Naririnig ko sila very clearly, medyo natatakot na rin ako. Sa katagalan, mas lumalim ang kaalaman at kasanayan ni Ella sa okultismo. I was exposed to thousands of occultic books, witchcraft books, lahat, astrology, palmistry, name it, even mga new age. I wanted to get equipped as much as I could kasi nga parang I wanted to be like my lola. I would also do mga evil body marks, yung mga pin noon, susugatan ko yung sarili ko, mga self-inflicted na wounds. This time, I was also heavily involved into different kinds of sins. Siyempre, may open door sa akin eh. I was into premarital sex na, different kinds of addictions, cigarette, alcohol. Sumama si Ella sa isang music event dahil sa isang kaibigan. Naging daan ito upang marinig niya ang salita ng Diyos. I was into music at that time because it was a musical event. Nag-backmasking sila, exposing na do not listen to any kind of music kasi it could be demonic. And I heard it with my own ears na talaga may mga demonic messages. It really opened my eyes. Tapos pina-receive kami. The pastor said, kahit ano pang kasalanan ang nagawa mo, kahit gaano kakarumi, si Jesus, kaya niyang tanggapin lahat yan at burahin. The thought na pwede akong gawing clean slate ulit ni Jesus, it was parang yun talaga, jump na to. Subalit, tinutulan ng kanyang lola ang natagpuang katotohanan. So she warned me at that time na pag ako'y born against, ay itatakwil niya ako. I knew the truth, I experienced the Lord, but hindi ako pwede magpatuloy dyan kasi itatakwil ako ng lola ko. So, I chose the wrong path, palalim ako sa kasalanan ko. So at around mga 19 ako nabuntis na ako out of wedlock. Pero nauwi rin sa hiwalayan ang magulong pagsasama nila ng kanyang asawa. Naging malaking dagok din kay Ella ang biglaang pagpanaw ng kanyang lola. Dala na rin ang kalungkutan at pagkauhaw sa pagmamahal, muli siyang nahulog sa maling relasyon. I personally encountered Jesus through a vision. Ang dumi-dumi ko, and this symbolizes all the sin. And buntis ako, nakasalampak ako sa floor. Tapos si Jesus, He reached out to me. Kumbaga ba, as if telling me, tapos na ito na, nandito na ako, tapos na parang wag ka nang umiyak, nandito na ako, balik ka na sa akin. When I saw Jesus, suddenly the hope came back, na life does not revolve around mga occult, or mga men, or mga bisyo, and si Jesus lang talaga yung sagot sa lahat. And so, my life turned around. Muling isinuko ni Ella ang buhay niya sa Diyos.
Bagamat tumira siya ulit sa bahay ng kanyang lola, ninais niyang putulin ang lahat ng bagay na nag-uugnay sa kanya sa kadiliman. Ngunit kapahamakan ang patuloy na dala ng kaaway sa kanyang pamilya. At the same day na I tried getting rid of the books, ay yung anak ko, halaglag siya sa stairs na as if, sabi ng yaya niya, parang may tumulak. Tumatawag naman yung school ng panganay na anak ko na there was an attempted kidnap sa kanya sa loob ng private school kung saan siya nag-aaral. So parang dun ko na-realize the battle is real, the warfare is on. Isang di matukoy na sakit ang dumapo din sa kanyang bunsong anak. Sa puntong iyon, batid ni Ella na ito ay kagagawa ng masamang espiritu. Humingi na siya ng tulong sa pastor para magsagawa ng deliverance. Nakita po nila na merong strong man spirit daw na trying to take her down, trying to take us both down. Nakita po kung saan po yung strong man spirit nakadestino dun sa bahay. Siyempre, kinast out po yung spirit sa hospital pa lang. Pero pagdating po dun sa bahay, they had to go to the house and cast the spirits out. And bukod doon, inalis po yung mga libro, kinuha po ng church to get rid properly. Pero sabi ko, never again, in Jesus' name, hindi na kami babalik dito. Hindi ka na mako-confine. So, praise God, after mga 7 to 8 confinements in all, finally, hindi na po siya na-confine ulit after that. Matapos ang mahabang panahon, nakalaya mula sa madilim na nakaraan si Ella. Nakakilala rin ang kanyang pamilya sa makapangyarihang Diyos. Buong puso niya ring niyakap ang pagiging single mom sa 2 anak. I don't even have to worry about my children that much kasi alam ko si Lord ang mag-aasikaso sa kanila. Yung darkness na nakagista ng family, nag-turn around to light. Sa tulong ng Panginoon, aktibo siya ngayon sa deliverance ministry ng kanilang simbahan. Misyon niya na maipalaganap ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus. When the sun sets you free, you are free indeed. I've seen up close and personal how powerful He is, how mighty, how strong He is. Yung powerful God na ito, kaya niya kahit gaano pa karaming demonyo, gaano kalala yung sitwasyon, gaano kadilim, kaya niya ikaw isave kasi all-powerful siya. Sobrang indescribable, sobrang priceless yung pakiramdam ng freedom. And what's more priceless is yung nakakatulong ka sa ibang taong makalaya din sila. You can see, Alex, that Ella, knowing she had the authority, she commanded and declared, no more, we're not going back to the hospital anymore. Tama na, this has to stop. And that's true because as a child of God, Jesus already, His blood was shed. He already provided us with that authority. We just need to exercise it. Nakita ko rin kung saan yung pinanggalingan ni Ella. Dumanas siya ng attack from the enemy at yung kanyang pamilya. So, doon din siya ginamit ni Lord sa deliverance ministry. Amen. In Acts chapter 19, verse 19, when the Ephesians who practiced the occult became followers of Jesus, they didn't just walk away quietly. They burned their magic scrolls publicly. They knew there could be no compromise between their old life and the life God was calling them to. The enemy often lures people into the occult with promises of power, insight, or control. But it only leads to darkness, fear, and bondage. True power comes from the Holy Spirit, not from deceitful spirits. Only Jesus breaks every chain and fills the heart with peace that no dark force can imitate. So friends, don't rely on your strength to resist the pull of the occult. Instead, put your faith in Christ. Invite Him to come into your life and let the power of His Holy Spirit give you strength to overcome. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. If you're so ready to surrender your life, then come to Him right now and receive His peace, receive His freedom that only He can give. Let's pray. Dear Jesus, thank you for going to the cross, shedding your blood, giving up your life to purchase for me freedom, salvation, forgiveness of sins,
And even now, Lord God, I come to you and confess my sins and ask for your forgiveness. Lord, I need you in my life, so I surrender my all to you. I invite you now, Jesus, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will journey with me all the way to eternity. Thank you for setting me free from my past and from my sinful life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. At sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang spiritual warfare kasama si Pastor Hiram Pangilinan ng Church So Blessed. Paano tayo makakalaya mula sa kadiliman? Stay tuned. We'll be right back. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Hello, John. We're gonna need a bigger boat! He is the light of the world. Welcome back to the 700 Club Asia. Joining us today is Pastor Hiram Pangilinan, Senior Pastor of Church So Blessed and author of several books on spiritual warfare and deliverance. Magandang araw, Pastor Hiram, and thank you for joining us. Magandang araw, Brother Peter. It's been a while. I'm so excited to be here. Pastor Alex. Wow. Napakalagang malaman ng ating manonood yung mga nakakulong sa kadiliman ng occult, generational curses o spiritual impression, ang mga impact ng mga experiences na kanilang nararanasan sa kanilang buhay at mga pamilya. So, Pastor Hiram, can you help us understand what spiritual warfare is all about and how it affects families, especially those with a history of occult involvement? All right. 2 verses from the Bible come to mind about spiritual warfare. The first would be what the Apostle Paul said in Ephesians chapter 6, that our fight is not against flesh and blood, but it is against principalities, powers, rulers, spiritual forces in the heavenly places. So meron mga factors na hindi natin nakikita. These are spiritual forces that are attempting to destroy us, steal from us. And that's the second verse that I have in mind, John 10:10, what Jesus said, "The thief has come to steal, kill, and destroy, but I," sabi ni Jesus, "I have come that you might have life and have it to the full." In short, yung mga nakikita natin na mga bagay-bagay, pamilya natin, barkada natin, church natin, school natin, the government, everything, that's not everything. Yung physical, nakikita, yung spiritual, hindi. Pero yung spiritual na ito affects us, affects our persons, affects our families, affects even our community, everything. So, may bakbakan dito, may away. At ang sabi nga ni Jesus, it's easy to know which is good, which is bad. Sabi niya, the thief, and that's the devil, and with the devil would be demons. The thief has come to steal, kill, and destroy. So pag nakikita natin that there is stealing, there is killing, there is destruction, na sinisira yung buhay mo, sinisira yung pamilya mo, sinisira yung finances mo, yung health mo, you can come to the conclusion, oh, there is a thief here, and that thief is the devil or his demons that are in warfare against you. Okay. That's clear. Or your family, no? Kasi kung ano yan. Opo, naninira din siya ng pamilya. Tama. Okay. Well, napanood natin sa kwento ni Ella kanina, Pastor Hiram, naranasan ng kanyang anak ang mga misteryosong pag-atake
Matapos nilang simulan ang pagtatapon ng mga iba't ibang paraphernalia na may kaugnayan sa occult. Pastor Hiram, paano po tumutugon ang mga demonyong espiritu kapag may isang tao na naging kasangkapan na ng demonyo and then tumalikod at naglipat ng loyalty sa ating Panginoong Jesucristo? Ay, hindi po basta-basta papayag ang demonyo doon, no? Of course, praise God, when a person turns his or her back on the devil, na ayoko na sa'yo, and then turns to Jesus. Yun nga lang, ang isang bagay tungkol sa demonyo, he is not about to hand to you your good life, your abundant life that the Lord promised on a silver platter na. Kunyari, sa kwento kanina ni Ella, o Ella, dahil kay Jesus ka na, o sige, titigil na ako sa panggugulo sa'yo, all the more napapalag siya. Ayaw niya na ikaw ay payagan na magpatuloy kay Lord, lumago kay Lord. So, he will attempt to do things, again, true to his nature, to steal, to kill, to destroy. Kaya dun sa kwento nga natin nakita, nagkasakit yung isang anak ni Ella, nang paulit-ulit, pabalik-balik sa ospital. Yung isa naman may attempted kidnapping pa, and it's all the work of the enemy dahil ayaw ng Diablo na si Ella ay magtuloy-tuloy na kay Lord. And that goes for all other believers na minsan mapapansin natin, kala ko ba pagka na kay Lord na ako, tahimik na, payapa na. Exempted na ako. Puros joy na lang ito. Hindi may warfare. All the more that the devil will want to get you back. Pero hindi tayo dapat pumayag doon. So in the middle of warfare, Pastor Hiram, so how can believers in Jesus now know that there is a real battle and then overcome the enemy or try to defeat the enemy? Ang importante po ngayon, now that a person has become a believer in Jesus, stick to Jesus. Don't play around. Kasi ang mahirap nito is some people, some believers try to get the best of both worlds, ika nga na. O sige, susunod na ako kay Lord, I'll be reading the Bible, I'll be praying, I'll be attending church, I'll go to fellowship. But then again, hindi naman niya binibitawan yung mga kasalanan niya. Enjoy ko ito dati ko nang ginagawa ito, siguro naman the Lord will understand. Total, the Lord is good. So pagka ganon, hindi dapat magkaroon ng room for compromise. There should be total surrender, no? Kagaya nung binasa natin dito sa Book of Acts, where the Ephesians, when they became believers, sunog talaga sila ng lahat ng mga dati nilang mga paraphernalia. So, be it on the occult or be it on matters involving sin. Halimbawa, a person is into pornography. Kuhanin na niya yung mga luma niya na mga materyales, itapon na yan, sunugin na yan, o yung mga bagay that would lead a person back to sin, itapon na yan, sunugin na yan, because those things, if you don't deal with them and don't get rid of them, they may be the entry point again. Ayaw natin ng entry point uli. Ayaw natin na may bukas pa na pintuan, makakapasok na naman ng kaaway. No more. Isara na natin yan in Jesus' name. Amen. And so what sign should people look for or look out for that may indicate a generational curse on a family or group of families? All right. A good place to start with would be in Deuteronomy chapter 28. All right? Sa atin po mga viewers, I would recommend that, no? Basahin nila yung Bible sa Deuteronomy chapter 28 starting in verse 15 down, dahil doon inilagay ano-ano yung mga signs that you are actually living under a curse. Nandoon na palagi ka nagkakasakit, nandoon yung tinatawag natin para kang malas, na ikaw paulit-ulit. Oo, paulit-ulit na lang. Nandoon yung hindi ka makaangat, you're living under poverty. So all of these things could be signs that you are living under a curse. At whatever you do, hindi ka makalagpas doon. Well, of course, the good thing is we have the Lord who is the curse breaker. Yun ang masarap ng may Jesus Amen. That Jesus has become a curse for us. The Bible says, for cursed is he who hangs on a tree. Meaning to say, si Jesus, kaya siya napako sa cross. That's the tree. Para bayaran na yung mga curses na ito, nobody has to live under any curse anymore pag na kay Jesus na sila. Okay. Pastor Hiram,
Alam ko matagal na po kayong kilala sa Miracle Healing Ministry at saka sa Deliverance Ministry. So ito po yung tanong ng nakararami. Pastor Hiram, posible po ba talagang maapektuhan ang mga anak o apo dahil sa generational involvement sa occult? At paano po gumagana ang spiritual inheritance na ito? Opo alam nyo, ang isang malungkot na katotohanan, at makikita natin ito even in the Ten Commandments, that God actually visits the iniquities of the forefathers up to the third and fourth generation. And when the Bible speaks of iniquities, hindi lang ito kasalanan, kung hindi epekto ng kasalanan. Hindi sa gusto ng Diyos na ilagay ka sa ilalim ng sumpa, kung hindi, yung ginawa kasi ng ninuno mo, nagbukas talaga ng pintuan At yung pintuan na ito, hanggat hindi isinasara, ay nakabukas. Kaya may mga tao na hindi ko naman ginusto ito pero kinakailangan ugatin ito sa tatay mo ba, sa lolo mo ba, sa lelong mo ba, mayroong ganito. Kagaya ng kwento ni Ella, nakita natin dito, it was actually the grandma. Si Lola yung nagbukas ng pintuan at itong si Ella ay naapektuhan ng iniquity na kagagawa ng Lola. So, para naman doon sa mga tao na kawawa naman ako, wala naman akong ginawa dyan. Again, the good news is, mayroon tayong Jesus, mayroon tayong Panginoon na nagbayad na ng sumpa na yan, and all they need to do is ask in behalf of the forefathers or the ancestors, Panginoon, na mamagitan ako sa ginawa ng lola ko o ng lolo ko o ng tatay ko. Panginoon, nagsisisi po ako in their behalf. Patawarin niyo po yung kasalanan na yon. And God, in His kindness and goodness, He promises He will wash away that sin. Maisasara yung pintuan. That is a powerful, promise. Because paano na? Wala na sila, no? Namatay na lahat sila. So, Pastor Hiram, lastly, what encouragement can you give our viewers who feel trapped in spiritual darkness and they're in fear because their families, meron silang background na ganun? Ito po ang pinaka-good news. That's why the Bible calls it good news. No? Yung gospel is good news. Na si Jesus Christ has come to destroy the works of the devil. Yun Jesus Christ has come to destroy the works of the devil. At hindi lang ito isang good-sounding statement. Ito ay totoo. We have seen it with our own eyes kung paano may mga tao na may sumpa, may mga tao na living under so much fear, living under so much sickness and disease. Pero pagka pinapasok mo si Jesus sa picture, He can turn things around. Dapat makita ito ng mga kababayan natin. Si Jesus, hindi lang siya yung, okay, relihiyon yan, pupunta ako sa simbahan. Hindi. He is God. He is a true person. Totoong-totoo siya. And the moment they ask for help, Jesus comes. And He sets the captives free. Ang kailangan lang ng mga kababayan natin, tumawag kay Jesus. Tama. At kilalanin natin. Ang totoo nga po, hindi malayo si Jesus Kasi ang sabi mismo sa Bible, Behold, I stand at the door of your heart and I am knocking. Kumakatok na ako. Ganun siyang kalapit. Hindi, Lord, kung nasan ka man. Hindi, nandito na siya. Kumakatok na siya. Ang kailangan lang, Lord, pinagbubuksan kita ng puso ko. Pumasok po kayo. Tulungan niyo ko, palayain ninyo ko. And just like that, He can set you free. Wow. That's a spirit-full, a mouthful, a heart-full. So encouraging. Yes. Pastor Hiram, thank you so much for your time being with us. I heard you have a book that you want to show our audience and excite them with. Yes. I have this book. Ang pamagat po nito, Hula, Multo, Faith, Healing, at Iba Pa. Ito ay sagot dito sa mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga occult practices. Dito po sa librong ito, may discussion tungkol sa horoscope, anting-anting, pangkukulam, panggagamot, mga duwende, mga panghuhula, pamahiin, third eye, multo, kapre, etc.
mga paniniwala ng mga kababayan natin. And through this book, it is my prayer that they will be enlightened and that they will be set free. Amen. By the Tama power yan. of the Holy Spirit. Yung mga turo na mababait daw yung puting duwende. Naku po, naku po, naku po. Well, siguro next time, pag inimbitahan natin si Pastor Hiram, we'll give him more time. Double the time. Yeah. So maraming salamat, Pastor Hiram, sa inyong mga napakagandang paliwanag na yung spiritual warfare, nandyan lang yan. And we have the power to resist the enemy. Yes. Magbabalik pa po ang The 700 Club Asia. Huwag po kayong alis. Diyan lamang kayo. Ang pag-asa ay parang isang buto, kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb a Day Reading Plan and 31-day video devotional to gain wisdom, guidance, and encouragement for daily life. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Nananalangin para sa mga naapektuhan ng kamakailang lindol. Ipagkaloob mo po ang katiwasayan sa mga nagdadalamhati, tulong sa mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan sa mga nasugatan. Iligtas mo sila mula sa kalungkutan at pangungulila. Bigyan mo rin po sila ng pag-asa at tibay ng loob upang muling makabangon. Pagpalain mo po ang mga tumutulong. Naway magkaisa ang komunidad sa pagkakawang gawa at malasakit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. This is Gigi Andaya, Country Director of Operation Blessing Philippines. We are here in Daan Bantayan, Cebu, bringing help and hope to the families affected by the 6.9 magnitude earthquake. According to reports, more than 100,000 families are impacted by the earthquake. Most of them are still living in fear and uncertainty. They live outside of their houses and sleep in tents like this, exposed to cold weather and sometimes rainy nights. That's why Operation Blessing continues to provide medical checkups, food distributions, solar lights. We are also fixing the water pipeline to ensure that there is clean drinking water in the communities. Please continue to pray for the people in Cebu and be part of what Operation Blessing is doing in bringing help and hope to these people. We praise God for our Operation Blessing team who is still currently in Cebu. They're on their way to Davao in a few days, and they continue to do what they're called to do. Not just bring relief, trauma counseling, but give hope, the gospel of Jesus Christ. That's the one that stays with them. Pag wala na sila, pag bumalik na sila dito, that's what will carry and sustain our brothers and sisters from Cebu. Alam mo, Peter, talagang I'm proud to be a part of Operation Blessing. Kasi, di ba, journalist ako sa media ako. So nakita ko, hindi kaya ng mga LGUs yung nangyari na malalakas na lindol at halos magkakasunod. Parang hindi nila alam kung paano nauna pa nga tayo Yes. Di ba? And we bring By professional God's grace. help. Nandun yung mga doctors natin, counseling them on trauma. At ito'y nagpapaalala po sa atin na talagang yung corruption, grabe. Yung palang mga building na natumba, sabi ni PHIVOLCS Director, they are supposed to withstand. Kung sumunod sa building code, intensity 8. Wow. Magnitude 8. Pero natumba. So, ito po'y paalala sa atin na maging tapat po tayo. At si Lord hindi tayo pababayaan. Hindi lang po ito simpleng pagtulong, ginagawa ng Operation Blessing. Ito ay pagpapaabot ng pag-ibig ng Diyos na kayang magbago ng mga buhay. Kaya tara na, maging katuwang tayo sa pagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang
tinamaan ng lindol sa Cebu at sa iba pang panig ng ating bansa. That's so right. And you can be part of Operation Blessings Disaster Response Mission. Your giving can help rebuild lives, restore hope, and remind these families that they are not forgotten. I-scan mo lang ang QR code sa screen at mapupunta ka sa giving page ng CBN Asia. Pwede kang mag-donate gamit ang bank transfer, your credit card, or e-wallet. Sama-sama nating iparamdam sa kanila na may Diyos na nagmamahal at may mga kababayang handang tumulong. Napanood natin kanina kung paano pinalaya ng Diyos si Ella mula sa occult at spiritual oppression. Kaya ka rin palayain ng Diyos mula sa anumang paggapos ng kaaway. And that's why we push, pray until something happens. Let's believe together for healing, provision, and God's intervention in our life for our own good. And today we want to pray for you. Father God, in the matchless name of Jesus, thank you, Lord God, because even as your ministers and servants, you have given us the authority to tread on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. And Lord, your word says, Father God, that you have defeated the enemy and you have rendered the enemy defenseless and powerless, Lord God, because you have sentenced him, Lord God, to be defenseless, Lord God, and powerless right now against your word and against the victory that you have gained on the cross. So right now, kapatid, I discern that there are so many people that are anxious. Alam po ninyo yung anxiousness na yan. Hindi yan aalis hanggat hindi ninyo pinalalayas. You have the power to resist the devil. Sabi ng Bible, resist the devil and he shall flee. If you have the faith, you can say to that anxious spirit, you can say to that spirit that causes you depression, in the name of Jesus, come out in the name of Jesus and never come back right now. Yung mga spirito that are tormenting you, hindi kayo makatulog, hindi palagi kayong nahihilo, nagkakasakit, at nagkakaroon kayo ng panic attack. Right now, I declare that you are subject to the power of Jesus, by the blood of Jesus. Right now, I command you to release. Release. I declare loose sa mga taong may depression. Be set free right now. To those who have anxiety, be set free in Jesus' name. We speak to oppression in the name of Jesus and command you to leave in the name of Jesus. We speak to the spirit of fear, the spirit of lack. We command you to go and never return in the name of Jesus. Whatever we bind on earth is bound in heaven, and whatever we loose on earth is loosed in heaven. So you must obey. Get out, never return again. In Jesus' name, amen and amen. Once again, God answers our prayers. Please let us know so that we can thank Him together. You can call our CBN Asia Prayer Center. It's open for you 24/7. It's more than just a hotline. Our prayer center representatives are ready to listen, pray with you, and remind you what God's Word says about you. So go ahead, call that number on your screen. We're here for you. At kung mas convenient sa iyo, pwede ka rin mag-message sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Sa buhay, panghawakan natin ang pangako ng Diyos para sa atin. Mula sa Efeso, Kabanata 5, Talata 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Samahan niyo ulit kami bukas para sa iba pang mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Only here on the 700 Club Asia. God bless you. And more blessings. Ngayong Martes, Dahil sa aksidente, nag-agaw buhay si Rodrigo at umabot ng halos 1,000,000 piso ang hospital bills. Panginoon, kunin mo na ako. Hindi ko na kaya, Panginoon, yung hirap na ito.
Anong himala ang naghihintay sa kanya? At paano nakaligtas ang maginang ito matapos ang malakas na lindol sa kanilang lugar sa Cebu? Tunghayan ang kanilang kwento ng himala sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.